Mga kaibigan, mga kaibigan, mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Kita yung mic. Okay ha? Mula sa mga mataong mga kalye ng Maynila hanggang sa malamig na winter ng Canada o kaya ay sa mainit na disyerto ng Saudi Arabia. Ako po sila ng inyong walk na laging handa sa laban para sa katotohanan. Ngayon, sa gitna ng panibagong baha na nagbabaha hindi lang sa Rojas Boulevard, kundi pati sa ating konsensyang bilang Pilipino, tayo'y mag-uusap tungkol sa isang proyekto na akala mo'y pang fairy tale, ang Manila Bay Dolomite Beach. Pero teka lang, fairy tale, hindi mas mukhang horror story, washout na washout, squatters siksikan sa evacuation centers at ang gobyerno sila ay naglalaro ng hide and seek sa katotohanan. Mga kabataan, mga OFW na pinipilit kayong magpadala ng remittance habang ang bayan nito'y lumulubog. Ito ang oras natin para maging boses ng mga walang boses. Mga kawok, huwag kayong mag-alala. Ilang mga minuto tayo rito, puno ng facts, puno ng wit, at puno ng galit na matalino. Subscribe na kayo ngayon. Hit that bell icon at maging bahagi ng #WalkWithLan Revolution. Salamat sa suporta nyo. Tayo'y magkasama sa laban na ito. Okay, bago tayo mag-deep dive, isang malaking shoutout sa inyo sa mga Pinoy sa Pilipinas na lumalaban araw-araw sa traffic at baha. Kayo ang tunay na bayani. Sa United States of America, sa gitna ng Thanksgiving prep, huwag niyong kalimutan ang ugat nyo. Canada, sa snow na yan, initin nyo ang dugo para sa bayan. Saudi Arabia at UAE, sa oil-rich lands, ipakita nyo, mayaman din ang puso nyo sa katotohanan. Australia, sa beaches na tunay na natural, tignan nyo ang fake na ito sa Manila Bay. Italy sa pasta at pizza, halo-halo natin ang social commentary na ito. Sa Japan, sa tech-savvy world nyo, gamitin nyo yan para i-fact check ang gobyerno natin. Malaysia, ating kapitbahay, sama-sama tayong maging model ng accountability. At Hong Kong, sa bustling streets, huwag kayong magpahinto sa fight for justice. Kayo lahat, mga OFW at youth, salamat sa pagiging solid. Mga kaibigan, simulan natin sa basics, pero hindi yung boring na textbook style, Yung parang chismis sa kanto na may punchline. Ano ba tong Dolomite Beach? Isang artificial white sand beach sa Manila Bay na inumpisahan noong 2020, sa ilalim ng Duterte admin. Expanded sa 2022, layunin, rehab ng Manila Bay, based sa 2008 Supreme Court mandamus. Yung order na linisin ang bay para maging swimmable at playable, no? Sounds good, di ba? Pero wait, 300 million pesos ang halaga. Imported dolomite sand mula sa Cebu, 500 meters una, then 900 meters na. Pero teka, sino ang architect ng kalamidad na ito? Si dating DNR Secretary Roy Simatu na ngayon ay tatawag sa House Probe. At ang DNR, sabi nila, scientific analysis pa needed para sa baha. Scientific? Parang scientific ang pagtatago nila sa ebidensya. No, facts muna tayo. Ayon sa MMDA, itong beach ang nag-block ng 3 major drainage outfalls, Paura, Remedios at Estero de San Antonio Abad. Resulta, sa panahon ng bagyo tulad ng recent Typhoon Uwan noong Nobyembre 2025, ang ulan na dapat umagos sa bay, nahihirapan kaya bumalik sa Ermita Malate, nag-cause ng waist deep flood sa Rojas Boulevard. Akala ko ba'y beach nourishment, pero pala ang nourishment ng baha at mga squatters, mga informal settlers sa coastal areas, libo-libong pamilya na dati relocated under Manila Bay Rehab Program. Ayon sa DILG, 57,134 families na nailipat by August 2025. Pero ano ang nangyari? Marami pa ring naiwan, vulnerable sa climate change at poor planning, mga kaibigan. Ngayon, pag-usapan natin ang washout na yan, hindi yung beach na nawala entirely,
pero yung epekto ng baha na naguhusga ng lahat mula sa buhangin hanggang sa pangarap ng mga squatters. Noong July 2025 pa, libo-libong pamilya sa Metro Manila, Malabon, Manila, Marikina, naka-evacuation sa centers dahil sa mga habagat enhanced floods. Ngayon, with Typhoon Fungwon, Uwan hitting November 9 to 10, 2025, over 100,000 evacuated nationwide. At sa Manila, hundreds of families sa 6 evacuation centers lang. No? Okay, facts from Philstar at Inquirer. Sa Manila, 395 families, over 1,500 individuals pa rin sa centers post-July floods. Ngayon, overcrowded na. Grabe, siksikan. Walang enough food, medicine o space. Mga bata, matatanda, lahat naka-huddle sa gym o school halls na dating classroom ng kabataan. At bakit? Kasi ang Dolomite Beach na hindi pa nga nasama sa NEDA-approved master plan, nagiging barrier sa drainage. Representative Terry Ridon ng House Public Accounts Committee, it caused blockage, forcing rainwater through sewage plants na hindi handa. Okay. Ito'y hindi aksidente mga kawok. Ito'y result ng rush project Dolomite sand na alkaline, potentially harming marine life at hindi eco-friendly. DNR report mismo reclamation projects like this damage ecosystems, threaten fisher folks' livelihoods. No? Yung white sand na yan, akala mo'y Boracay, pero pala'y recipe for disaster. At mga OFW kayo na nagpapakahirap sa abroad, para sa family, ito ang nauwi. Tax money wasted on vanity project habang ang totoong rehab like proper drainage at relocation na na-delay. Okay, deep dive tayo mga kaibigan. Tignan natin ang numbers. Budget ay 400 million pesos para sa 900 meters sa beach. Pero ano ang ROI? Zero sa flood prevention. Alternative, mangrove restoration, natural barriers, proven sa Japan at Malaysia. Pero tayo, mas mahalaga ang photo ops sa white sand kaysa sa buhay ng squatters. Mga kababayan, pause muna tayo. Kung nakainganyo ito, i-like at i-share na at subscribe para sa mga kabataan. Gamitin nyo itong info na ito sa essays o debates nyo. Mga OFW sa US, Canada, Saudi, Australia, Italy, Japan, Malaysia, Hong Kong, UAE. I-forward nyo to sa barkada nyo. Maging catalyst ng change. Join the YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya ang boses natin. Ngayon, ang heart ng kwento, mga squatters, hindi sila statistics mga kaibigan. Sila'y nanay na nag-aalaga ng anak sa basang sahig ng evacuation center. Tatay na nawala ng hanap buhay dahil sa nawasak na bahay. Sa recent floods sa Manila District 3, 351 families sa 6 centers. Grabe ang siksikan, walang privacy, diseases spreading, at ang gobyerno relocated na raw. Pero 57,000 lang out of millions affected. Ito'y classic case ng environmental injustice. Yung poor laging first hit ng climate plus bad policy combo. Sa style ko parang Deo Macalma, ang gobyerno parang weather forecaster, palaging mali, pero bayad pa rin. No? House probe starts November 17, 2025. Si Mato Somon, DNR, DPWH, MMDA invited. Tanong sino magbabayad sa damages? At bakit hindi inuna ang science over spectacle? Okay, witty social comment. Yung Dolomite na galing sa Cebu, mines na nagpupulyot ng tubig doon, double whammy. Mga kabataan, ito ang lesson. Huwag kayong maging passive consumers ng news. Maging journalist kayo ng sarili nyong buhay. Okay anong solusyon? Una, full accountability sa probe. Demand na i-execute ang Supreme Court mandamus properly. Water quality improvement via natural methods, hindi fake beaches. Pangalawa, better relocation, not just lipat, pero sustainable housing. Pangatlo, youth involvement, join environmental NGOs, vote wisely. Okay, base sa GMA at Inquirer, focus sa necessity at alternatives. Pero history tells us, probes often end in reports na walang action. Kaya tayo, mga OFW at youth, kailangan mag-pressure via social media. Quick question and answer lang.
Viewer question from Saudi, bakit hindi natural sand? Sagot, kasi important ang wow factor over practicality. Okay mga kawok, tapos na ang ating deep dive. Pero ang laban, ongoing. Salamat sa panonood at huwag kalimutan, i-subscribe, i-like, i-comment. Anong take nyo sa Dolomite disaster? Shoutout ulit sa inyo sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE at Hong Kong. Kayo ang liwanag sa dilim. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube channel membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin. Para sa bayan, salamat sa inyong solid na suporta. Magto-20,000 subscribers na po tayo. Ang goal po natin ay 100,000 subscribers hanggang 1 million subscribers. Kaya po natin yan. Pag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, YouTube channel membership at magiging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag #WalkWithLan. Mabuhay ang